Mapagpalang araw po, mga mahal naming tamundo. Ngayong araw pong ito ay isa na namang magandang kwentong pangkababalaghan ang handog po namin sa inyo. Dito lamang po sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. At ating pamamagatang ang Panabong Nicolas, ang itim na panabong. Mapagpalang araw po, Sir Jess. Itago niyo po ako sa pangalang si Rodolfo. At ito po ang kwento ng aking tiyuhing si Tiyo Kulas. Isa pong mangingisda itong aking tiyuhing si Tiyo Kulas sa aming bariyong nasasaklaw ng probinsya ng Kabisayaan. Ay nakilala siyang isang bagitong magtatari. Dahil sa ang aming lolong noong nabubuhay pa ito ay isang kilalang at respetadong magtatari, kabilang si Lolo Perio sa mga bantog o kilalang magtatari noong nabubuhay pa ito. 5 magkakapatid sina Tiyo Kulas at lahat sila'y pawang kalalakihan. At ang aking amang si Itay Pedring ay ang kanilang panganay sa lahat ng magkakapatid. Ngunit sa kanilang 5 magkakapatid ay itong si Tiyo Kulas lang ang sagad na magsabong. Katunayan, pinatilyo pa lamang ito ay nakita na ni Lolo Perio. Sa kanya ang hilig nito sa pag-aalaga ng mga panabong. Madalas rin itong kasakasama noon ni Lolo Perio na pumuntang sabungan sa tuwing araw na sasapit na ang magaganap na piyesta saan mang baryo at maging ordinaryong araw lang. Kung kaya't hindi na nga nakapagtatakang itong bunsong anak ni Lolo Periong si Tiyo Kulas ay ang kanyang magiging paboritong anak. At dahil sa ito'y palagi niyang nakakasama kung kaya't normal na sa kanya ipinamana ni Lolo Perio ang kanyang pag-aaring mga tari. Hindi lamang yon, nang magkasakit si Lolo Perio ay hindi lamang mga pag-aari niyang mga kagamitan sa larangan ng pagtatari ang kanyang ipinamana kay Tiyo Kulas, kundi maging ang kanyang mga alagang mga panabong. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon ay ni minsan ay hindi man lang nakaramdam ng selos ang 4 na magkakapatid na sina Itay Pedring o maging ang magtampo man lang kay Lolo Perio. Dahil sa itong si Tiyo Kulas, Sir Jess, ay isang mabuting tiyuhin o isang mabait na tao, bagamat natuto siyang maging isang magtatari at natutong mag-alaga ng mga panabong ni Lolo at magsabong na rin. Ngunit sina Itay, maging sina Lolo mismo at Lola at iba pang mga tao sa aming baryong nakakakilala kay Tiyo Kulas ay makakapagpatunay sa kung gaano kabuting tao itong si Tiyo Kulas. Wala itong naagrabyadong tao, Sir Jess. Mahusay itong makisama kanino man, higit sa lahat sa amin ang kanyang pamilya. Hindi lamang yun, Sir Jess, masipag at maaasahan rin itong si Tiyo Kulas sa anumang gawaing may kinalaman sa pagkakakitaan. Maaasahan siya sa lahat ng gawain sa bundok at maging sa karagatan. Katunayan, ayon sa 4 na magkakapatid na sina Itay Pedring, magmula nang magkaisip at magpinata itong si Tiyo Kulas, ay wala itong ibinigay na problema o sakit sa ulo sa aming pamilya. Siya rin ang nooy katukatuwang o palaging kasakasama ni Lolo sa anumang gawain. Wala itong ibang pinangarap kundi ang Itay Perio. Wala po akong ibang pinangarap mula nang ako po'y magkaisip sa mundong ito, kundi ang mabigyan po ng kaginhawaan o marangyang buhay ang atin pong pamilya at ang makatulong sa ating kapwa. Isa yan sa pinakang mahalagang bagay o layuning ikinahanga nila Itay at ni Lolo Perio sa natatanging pag-uugali ni Tiyo Kulas. Nasabi niya ang mga katagang yon kay Lolo dahil ang buong katotohanan ng mga panahong yon ay isa ang aming pamilya sa aming pareho na masasabing pamilyang nasa mababang antas sa lipunan. Dahil ang totoo niyan, Sir Jess, ay dayo lamang sa probinsya ng Visayas ang aming angkan o sina Lolo Perio at Lola Waning. Bilang katunayan, ang bawat lupang pinatitirikan ng aming mga tahanan at lupain sa bundok na pinaglulukaran nila Lolo at Itay,
maging ang mga palayang kanilang tinatamnan ng mga palay ay pag-aari ng isang mamang masasabing mayaman sa aming lugar, at siya'y kilala sa tawag na si Mang Seryo, ang mayamang sabongero sa aming baryo. Marami itong mga alagang mga panabong, mga hindi pangkaraniwang mga panabong lamang, kundi mga matataas na uring mga panabong. Malawak ang kanyang pag-aaring lupain sa bundok at maging palayan, dahilan upang ito'y kumuha na ng mga tao sa aming baryong magsisilbi niyang katiwala sa mga yon. At isa na nga doon sina Lolo at Itay, ang nabigyan ng pagkakataong maging katiwala ni Mang Seryo. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging isang mayaman o maimpluwensyang tao sa aming bayan, ay nagtataglay ito ng ugaling pinintuan. Marunong itong makisama sa kapwa at matulungin sa mga nangangailangan. Hindi lamang si Mang Seryo ang may busilak na kalooban, kundi maging ang kanyang asawa at mga anak. At dahil sa isa itong mayamang mahilig na mag-alaga ng mga panabong at mahilig dumalo saan mang sabungan, kung kaya't ay parang pinag-krus ang kapalaran ni Mang Seryo na isang sabongero at si Lolo Peryong na isang mahusay at pulido kung magkarga ng tari sa isang panabong. Naging magkasundo ang dalawa sa lahat ng mga bagay, lalo na nga pagdating sa usaping sabong. Naging malapit sa aming pamilya ang pamilya ni Mang Seryo dahil Tatang Peryong, ang totoo'y masasabi kong swerte ako at kayo'y napadpad dito sa aming baryo. Dahil ang totoo'y magmula nang ikaw ay makilalagot nakakasama sa anumang sabungan at pinagkakatiwalaan kong magkarga ng tari sa aking mga panabong, ay doon pa lamang nagsimula ang mga sunod-sunod na tagumpay ng aking mga panabong. Mantakin niyo po, Tatang Peryo, wala ka pang tinatari ang mga panabong ko na nagiging biyag, kundi lahat ay panalo, na kahit pa'y di hamak na mas malaki ang kanyang nakakatunggali sa loob ng sabungan. Kaya naman ay masasabi ko talaga sa aking sariling, swerte ka sa akin. Ang nooy masayang pagkakasabi ni Mang Seryo kay Lolo Peryong. Maraming salamat, Seryo, sa mga magagandang mga salita o mga papuring sinabi niyo patungkol po sa akin. Pero kung meron man pong dapat na magpasalamat ngayon, ay walang iba kundi ako. Ako yun. At hindi kayo. Dahil kung hindi mo kami pinahintulutan na kami ng aking pamilya na magtayo ng aming mga tahanan sa inyong pag-aaring lupain, ay baka kung saang lupalop na kami ngayon nakarating at ginawa niyo pa kaming katiwala sa inyong mga pag-aaring palayan at niyugan sa bundok. Kaya po ay maswerte kami ng aking pamilya at may mga taong katulad mo at ng iyong pamilya. Aman, Tatang Peryong, ang totoo ay wala akong pinipiling tao. Nakahanda akong tumulong sa aking kapwa kung meron naman akong magagawa o may tutulong. Kung ano ang nakikita niyo sa akin, ay yun ang totoo. Yun na ang totoo kong pagkatao. May iba po ako, Tatang Peryong. Si Kulas po, na inyo pong bunsong anak. Yun po bang palagi nating nakakasama sa anumang sabungan at nagsisilbi niyo pong kanang kamay? Malakas po ang kutob kong darating ang panahon, siya'y magiging isa rin katulad mong kilalang magtatari. Ang totoo niyan, Sir Jas, pareho ang iniisip noon ni Lolo Peryong at ni Mang Seryo patungkol kay Tiyo Kulas. Ngunit ang hindi alam ni Mang Seryo at maging nila Itay at ng aking tatlo pang mga tiyuhing, lalong-lalo na nga si Tiyo Kulas, na bukod sa ipamamana ni Lolong mga tari at iba pang kagamitan patungkol sa pagtatari, ay meron pang nag-iisang pinakamahalagang bagay na ibibigay si Lolo kay Tiyo Kulas. Ngunit yun ay hindi pa napapanahon. Kung baga sa isang prutas ay hindi pa ito nahihinog. Tatang Peryong, nakarating na po ba sa inyong mag-ama o sa inyong dalawa ng anak niyo pong si Kulas ang tungkol sa Sir Seryo? Ang balita patungkol sa mga dadayong sabongero sa sityo ng ating baryo. Napaisip noon si Lolo kung sinong mga sabongero ang tinutukoy ni Mang Seryo na dadayo ng sabong sa aming sityo ng baryo. Dahil wala siyang alam sa mga tinutukoy ni Mang Seryo.
Tatang Seryo, kinakailangan ko pong muli ang inyo pong serbisyo bilang isang kilalang magtatari. Sa susunod na linggo ng umaga, ay may makikita po tayong 2 bangkang dimotor sa ating dalampasigan at lula ng 2 bangkang iyon, ang pamilya Mondragon. Hindi na nga naiwasan pa ni Lolo Peryong mapabulalas nang marinig niya kay Mang Seryo ang pamilya Mondragon. Dahil ang pamilyang ito ay angkan ng mga sabongerong birtudan. At ito'y pinangunguluhan ng 2 magkapatid na Mondragon at nagngangalang si Socorro Mondragon at Victorio Mondragon. Isang malaswang na alimbuyuging panabong na usap-usapang brutal kong pumatay ng kanyang katunggaling panabong ang pag-aaring panabong ng panganay na si Mang Socorro Mondragon. At isa namang sinyaladong kasilihing itim ang mga balahibong ngunit puti ang mga paa, ang panabong na nasa pangangalagaan ng kanyang kapatid na si Mang Victorio Mondragon. Bukod sa ang mga ito'y nag-aalaga ng ganoong mga kakaibang mga sinyalado o mga fighter na mga panabong, ay pare-pareho ring birtudan o mga sabongerong may birtud sa kanilang mga panabong. Ang 2 magkapatid at ang kanilang mga anak ay lahat ay mga mahuhusay na mga magtatari. Dahilan upang, ang ibig niyo po bang sabihin? Ang ibig bang sabihin ito, Sir Seryo, ay naririto na sila o ang kanilang angkan? Ang angkan ng mga sabongerong birtudan? Opo, Tatang Peryong. Di ka lamang po. Paano para po bang nakikilala mong lubusan ang pamilyang yon? Ang may pag-uusisang tanong ni Mang Seryo kay Lolo Peryong. Napabuntong hininga na muna itong si Lolo Peryong bago ito nagwikang, Walang hindi nakakakilala sa pamilya Mondragon, Sir Seryo. Dahil sikat ang kanilang angkan, lalo na nga sa aming pinagmulang probinsya. Ang usap-usapan noon sa aming pinagmulang probinsya sa Sorsogon ay ang kanilang namayapang ama at nagngangalang si Melchor Mondragon na dating mangunguma, ay meron raw itong alagang itim at puting duwende at naging maugong noon sa aming probinsya na itong kanilang amang si Melchor ay binigyan ng 2 duwendeng iyon ng 2 mutya. Isang mutyang puting bato galing sa puting duwende ang ibinigay kay Melchor, at isa namang itim na batong simpaki lamang ng Jolens ang ibinigay naman ng itim na duwendeng kaibigan ni Melchor sa kanya. At yun ang nagsisilbi niyang 2 mga mutya. Yun ay ginamit ni Melchor sa alinbang mga panabong nito. Sa kanyang mga panabong ng mga sinyalado, walang palya ang pagbuhos ng swerte ni Melchor saan mang sabungan siya dumayo. Magmula nang mapasa kanya ang pag-iingat sa 2 mutyang patong yon na ipinamana sa kanya ng kanyang 2 mga kakaibang mga nilalang. Napaawang ang bibig ni Mang Seryo nang marinig niya ang kwento kay Lolo Peryong patungkol sa ama ng magkakapatid na Mondragon. Ganoon po ba, Tatang Peryong? Pero sa mga sinyaladong panabong nila ito ginagamit, bakit hindi sa mga ordinaryong panabong? Walang bisa ang 2 mutyang mga batong yon, Sir Seryo, sa isang ordinaryong panabong lamang. Ganoon po ba? Pero bakit po? Dahil maging ako may nagtataka rin sa kung bakit mga kakaiba o mga sinyalado ang dalang panabong ng 2 magkapatid. Ganoon po ba? Kaya po pala maging ako may nagtataka rin sa kung bakit mga kakaiba o mga sinyalado ang dalang panabong ng 2 magkapatid. Ngayon, Sir Seryo, magiging buo pa rin ba ang desisyon mo na ibangga ang iyong panabong sa isa man sa kanilang mga panabong sa kabila ng mga sinabi ko sa iyo patungkol sa kanilang pamilya? Tatang Peryong, sa iyo po nakasalalay ang magiging sagot ko sa inyo. Sa inyo pong magiging desisyon. Tatang Peryong, ang totoo ay malaki po ang tiwala ko sa inyo bilang isa ng magtatari ko sa aking mga panabong. Manalo man na matalo ang ating panabong, sa kanilang mga panabong ay wala pong magbabago sa ating samahan. Bahagyang napangiti si Lolo Peryong kay Mang Seryo bago ito nagwikang, tandaan mo itong isasagot ko sa iyo, Sir Seryo. Mananalo ang ating panabong.
Talaga po, Tatang Peryong. Ang ibig niyo po pong sabihin ay, oo, Sir Seryo. Payag na ako. Pero, hindi ako ang magkakarga ng tari sa iyong panabong. Kung hindi po kayo, Tatang Peryong, ay sino po? Teka, huwag niyo pong sabihin, ama ang nasa isip mo. Si Kulas na aking bunsong anak, ang pagkakargahin ko ng tari sa iyong dadaling panabong. Pero huwag kang mabahala, Sir Seryo. Dahil hindi man ako ang literal na makikita mong magkakarga ng tari sa paanan ng iyong panabong. Pero, iginagarantiya ko sa iyo na parang ako na rin ang nagkarga ng tari sa ating panabong. Kung sa bagay po, Tatang Peryong, nakikita kong may potensyal na maging mahusay na magtatari. Yang punsong anak niya pong si Kulas. Kaya naman po ay sige, payag na akong siya na ang magkakarga ng tari sa aking hugis na panabong o sa aking puting panabong. Sakali mang mapili yun ng dalawang magkapatid na Socorro at Victorio. At pagkatapos ng kanilang pag-uusap ni Lolo Peryong, ay nagpaalam na kay Lolo itong si Mang Seryo. At nang yun ay malaman ni Tiyo Kulas, ay doy, ano po, Itay? Totoo po bang mga narinig ko po sa inyo? Ako po ang pagkakargahin nyo ng tari sa ugis o puting panabong ni Mang Seryo. Ang reaksyong pagkakasab ni Tiyo Kulas habang siya'y makikitang nagpapakain ng mga panabong ni Lolo. Oo anak, siguro'y napapanahon na upang ikaw naman ang maging magtatari at ako naman itong magiging alalay mo. Pero Itay, ang totoo po'y pabor po yun sa akin o para sa akin. Dahil aaminin ko po sa inyo, gusto ko rin po ang maging isang magtatari. Kaya lamang po ay, ang iniisip mo ba anak ay kung papayag si Sir Seryo na ikaw ang magkakarga ng tari sa kanyang ugis na panabong? Ganoon na nga po, Itay. Magagawa niya kaya akong pagkatiwalaan sa bagay na yan? Oo, anak. Dahil sa kami ay nag-usap na at saka tinuruan na kita ng maraming beses kung papaano ang tamang pagkakarga ng tari sa isang manok panabong. Sapat na yun upang maging daan upang ikaw ay makilalang maging mahusay na magtatari. Maraming salamat po, Itay. Sige po, sisikapin ko pong maikabit sa ugis na panabong ni Mang Seryo ang isa man po sa inyong mga tari. Maraming salamat, anak. At nga pala, anak, alam mo na ba ang balitang sa susunod na linggong darating ng sabong sa ating mismong sityo ay dadalo ang mga sabongerong birtudan, ang pamilya Mondragon? Pamilya Mondragon po, Itay? Hindi po ba't sila yung sabongerong birtudan? O sila yung ikinikwento mo sa aking pamilya nang nooy usap-usapang may mutyang sabongero at sa ating pinagmulang probinsya itong si Tatang Melchor? Oo anak, sila nga. Sila nga ang mga anak o lahi ng nooy dati kong matalik na kaibigang si Melchor. Itay, huwag niyo pong sabihin yun po ang dahilan kung kaya't ako ang naisip mong magsisilbing magtatari ng panabong ni Mang Seryo. Ito na po ba ang hinihintay niyo? O sinasabi niyo sa aking tamang pagkakataon? Oo anak, kung noon at ngayon ay nananatili pa rin ang kanilang kasikatan, pero iba na sa pagkakataong ito. Dahil dumating na ang panahong hinihintay ko at iyon ay ang makapaghiganti sa kanila at babawiin natin ang bagay na tayo ang totoong may-ari. Ang dalawang bilog na mutyang bato na nagmula at ibinigay sa akin ng aking dalawang mga kaibigang puti at itim na mga duwende noong ako'y nasa ating taniman sa bundok at ninakaw ng aking traitor na kaibigang si Melchor Mondragon. Tama ka riyan, Itay. Napapanahon na nga upang bawiin natin ang totoong para sa atin. Anak, paparituhin mo mamaya ang apat mong mga kuya, si Pedring, si Torio, Nicolas at kuya mo Abel. Gusto kong magkakasama tayo sa magaganap na sabong sa ating sityo. Dahil ngayon pa lamang ay nasisiguro ko ng ang totoong bagay ng pamilya Mondragon sa probinsyang ito ay ang panabong ni Sir Seryo. Sige po, Itay. Pero Itay, tayo po ba?
hindi po ba tayo magdadala ng ating panabong? Anak, halika. Sumunod ka sa akin. Dinala ni Lolo Perio si Tio Kulas sa kulungan ng mga panabong ni Lolo. At naglakad sila sa kaduluduluhang bahagi ng mga nakaliherang mga kulungan. Huminto si Lolo sa isang kulungang walang siwang o walang mga pagitan ang kawayang. Siya nagsisilbing dingding. Ngunit mayroon lamang itong nag-iisang butas kung saan ay doon isinusuot ni Lolo ang pagkain at tubig sa panabong na nasa loob noon. At dooy, Itay, huwag niyo pong sabihin, oo, anak Kulas. Hindi lamang ang pagiging magtatari ko ang gusto kong ipamana sa iyo, kundi maging itong ating alagang itim na panabong na ito na minsan kong nakita sa kasulok-sulukan ng kagubatan. Noong ito'y isa pa lamang sisiw at aking inalagaan hanggang sa ito'y maging isa ng ganap na panabong. At magmula nang ito'y makuha ko, ay walang ibang taong nakaalam nito maliban lamang sa ating dalawa. Pero Itay, may ugis ng panabong si Mang Seryo. Hindi kaya magtampo sa atin si Mang Seryo? Sa oras na dalhin natin sa sityong yun, ang itim na panabong na ito. Anak, dalawa ang dalang panabong ng pamilya Mondragon. Isang malaaswang na anibuyuging panabong kay Socorro. At isa namang kasilihing itim ang mga balahibo ngunit kulay puti ang mga paa. Ang panabong ng kanyang kapatid na si Victorio. At pareho ang mga itong sinyalado. At sa oras na makita nila ang ating itim na panabong at ang ugis o puting panabong ni Seryo, ay nasisiguro kung ito'y makukonsulatahan nilang itapat sa kanilang dalawang mga panabong. Kaya't maghanda ka anak ng iyong sarili para sa nalalapit na magaganap na sabong sa ating sityo. Pansamantala po nating pinuputol ang kwentong ito mga kamundo. Abangan niyo po ang karugtong ng kwentong ito na ipapadala rin po kaagad ng ating sender. Nais ko lamang pong pasalamatan ang lahat ng mga bagong subscribers sa ating channel na ito. Welcome po, mga mahal kong kamundo, sa mga dati nang nakasuporta sa ating channel na ito at palaging nakikinig sa atin at palagi pong nakikinig. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po. Sa mga hindi nag-i-skip ng ating mga ads, salamat po sa inyo at sa lahat ng mga nagsishare ng ating mga kwento sa kanilang mga Facebook account. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po nating kwentuhan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo.